no shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way. Yan, magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga patuloy na nakasubaybay dito sa ating
The Narrow Gate Live Podcast dito sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po. Magandang gabi, Ayan. Sir Derek. Ito na naman po tayo sa bagong pagtalakay at ang ating pong topic sa gabi pong ito, Pastor, ay about Buddhism. Buddhism. Ano po ba ang Buddhism at ano po ba ang core belief ng relihiyon na ito? Ito po ba ay relihiyon o filosofiya? Sa maraming mga nagsasabi na ito ay, lalo na pagka siya ay isang Buddhist, sinasabi po nila na kombinasyon daw ng religion at saka philosophy. Way of life. Well, pareho naman. Kasi ang lahat ng relihiyon, filosofiya rin. Oh, okay. Kaya lang, religious philosophy. Pag sinabi kasi ng philosophy, wisdom. Opo, okay. Philo, love. Sophia, wisdom. Love of wisdom. So, basically, all beliefs are also religions by nature. Kasi pag sinabing religion ay ibig sabihin ito ay isang set of fundamental teachings ng isang grupo. May tangi siyang katuruan na kung saan doon sila nag-a-adhere. So, religion. So, kahit anong klaseng paniniwala, religion din per se, no? Kasi mayroon silang pinaniniwalaan na kanilang sinusunod. Kaya doon galing yung salitang you are religiously obeying your faith. So religious means you are adhering to some practices with consistency. So kung consistent yung iyong paniniwala sa isang katuruan, religyoso ka. You are religious. So kaya philosophy naman, kahit anong paniniwala na iyong ini-espouse o iyong itinataguyod. Opo. Maaring ito'y makamundo, maaring worldly, maaring ito ay godly, o maaring ito ay secular o pantao. So basta philosophy, ito ay pananaw. Opo. Na ginagamit mo ang iyong karunungan. Kaya nga, Sophia, knowledge. It is a knowledge. Yeah. So, combination naman lahat. So, lahat naman combination. Opo. So, ang Buddhism ang isa sa pinakamalaking relihiyon sa buong mundo, no? Marami palang followers to, no? Oo, marami. Kasi ang mga bansa gaya ng India, ay isa sa pinakamaraming ang population. Actually, ikalawa sa most populous nations in the world. Number 1, China. So, siyempre, kung maraming mamamayan ng isang bansa at karamihan doon ay naniniwala sa isang relihiyon o isang paniniwala, edi marami sila. Billion ang population ng India. So, doon pa lang, ano na sila? Kumbaga, sold na sila. Doon pa lang sa number ng adherents sa India. Ganon din sa Vietnam, sa Thailand. Sa Thailand, no? Yan ay Buddhist country. Thailand. Opo. At ang Buddhism ay Asian. Ano yan? Asian religion. Nag-originate siya sa Asia. At kaya ganyan ang hitsura ng Buddha ay mayroon niyang symbolism. Makikita mo doon sa kanyang ribulto, no? Na ang kanyang ulo, may buhok siya na pataas. No? Laging patusok sa itaas. Patusok. Yan. Nakapusod. Yan ay nagsimbolo noong enlightenment. Oh. Na siya ay naghahangad ng karunungan. Ma-enlighten siya. Matuto siya kung ano ang nararapat na uri ng pamumuhay. Yung 8 noble paths. Yan, eightfold paths. Isa sa 4 na paniniwala. Fourfold na beliefs. Isa doon yung ika-4, yung way of life, yung eightfold o 8 paths. 8 tawag dyan. May tawag sila dyan Eightfold paths. Yun, ang tawag doon. Matatalakay po siguro natin yan dito. At yun namang curly hair,
ay symbol ng wisdom. Oh, Kaya curly, ibig sabihin puno siya ng kaalaman. opo. Yung mga kulot pala, ano? Oo. At yan ay lumabas 500 years after Christ, yung Buddhism. At although 500 years apart, ay sabi nila, para daw pareho lang ang katuruan Opo. ni Hesukristo at ni Siddhartha Gautama. Ang founder ng Buddhism ay si Siddhartha Gautama. Na ipinanganak sa Nepal. Nepalese pala to. Noong 600 BC. 600 BC. At di umano itong si Siddhartha Gautama ay mayaman. Namuhay siya sa karangyaan. At ang kanyang mga magulang ay siya ay binawalan na makihalo o ma-expose sa mundo, sa labas. Ang gusto ng kanyang mga magulang ay manatili siyang hindi na i-expose sa mga nagaganap sa labas ng kanilang tahanan. At nagkaroon di umano itong si Gautama ng mga pangitain. Ang una niyang naging pangitain ay isang matandang lalaki, isang masasakiting lalaki, at isang bangkay. At ang kanyang ikaapat na pangitain ay nakakita siya di umano ng isang mongha o monk, yung kalbo, na ascetic, na ibig sabihin, namumuhay siya na isolated sa kamunduhan, sa bundok nakatira, at nakita niya yung kapayapaan na meron di umano yung monk na ito, yung monk na sa kanyang pangitain, at nag-decision siya na maging isang monk, maging isang ascetic. Ang isang taong ascetic ay isang taong tinatanggihan ang karangyaan at kaginhawahan sa buhay na ito. Mga material things po. Yung mga material na bagay, yun ay kanilang hindi ninanais na makamtan. Gusto nila sila'y mahirap at malaya sa anumang kumbaga kasalanan. Parang Kasalanan. Dahil daw yung kasalanan, yung nagiging daan, kaya nagkakaroon ng kaguluhan sa buhay. So, Pastor, maaari po ba nating sabihin na isa rin ito sa pinagmula ng idea ng Gnosticism or naka-influensya lang sa kanya yung Gnosticism? Naka-influensya lang. Ito yung extreme na kind of Gnosticism na, di ba, ang mga Gnostics ay para sa kanila, para ka maligtas sa kasalanan, ay kailangan mong immortify yung iyong katawan. Opo. Kailangan mong sawatain ang lahat ng mga pagnanasa ng laman. At sila iyong katulad noong mga Gnostics na namumuhay na isolated sa mundo. Kasi alam nila na pagka sila daw ay nagkasala o na-expose kasi sa mundo, magkakasala ka. Kaya sa halip na ikaw ay maligtas, ay hindi ka maliligtas kasi nasa kamunduhan ka. Kaya ang gusto nila, nagme-meditate palagi. Di ba yung yoga? It's a form of tasting nirvana. Being a Buddha, the enlightened one. Ang ibig sabihin ng Buddha, the enlightened one. Ang isang taong naliwanagan. Opo. Kaya itong si Siddhartha Gautama, siya yung Buddha. Siya yung unang Buddha. Siya ang kauna-unahang Buddhist na nakaabot sa pagiging kaisa na sa sangnilikha o sa nature, kalikasan. Naging kaisa siya ng kalikasan. Naging kaisa. Nako. At ginawa siyang Diyos ng mga tagasunod. Hindi naman si Gautama tinuro na siya ay Diyos, pero ginawa siyang isa sa mga Diyos at pangunahing Diyos ng mga adherents ng Buddhism. Opo. At actually, hindi naman talaga niya tinuro po na siya ay Diyos, no? Kundi more on yung teaching lang po niya talaga ang kanyang binahagi, dinisseminate dun sa mga tao, sa mga followers niya. Pero doon sa nakikita po natin
talagang tinitingnan nila si Siddhartha, si Buddha, na talagang siya ay mataas, supreme. Ano po? Pastor? Naabot ni Siddhartha Gautama yung pagiging Buddha noong siya ay naupo sa lilim ng isang fig tree o puno ng igos. Ang tawag nila doon sa puno ng igos ay Budhi. Kaya di ba may sa mga SM Kaya pala. Mga SM food court, merong Budhi Budhi. na yung kanilang ginagawang mga menu ay mga gulay na pinagkukunwa nilang karne. Opo. Kunwari ay tinola na manok, pero yung manok hindi yun tunay na manok. Gulay lang. Gulay din. Yun pala yun. Oo. So parang lasa ring baboy, pero hindi baboy. Kasi nga ay bawal iyan sa kanila. Bawal kang gumalaw ng may buhay. Kasi yun baka yun ay yung mga isa sa kamag-anak nila po na na-reincarnate. Isa kasi sa mga katuruan nila ay yung reincarnation o yung karma. Opo. Ang karma ay serye ng pagsilang na muli. At kung ano yung ginawa mo sa yung previous life, nung ikaw ay nabubuhay pa, bago ka isilang sa panibagong buhay, ayun ang magdidetermine kung anong magiging klase ka ng nilalang. So kung ikaw ay nabuhay na bilang tao na mabuting tao, maraming natulungan, at ikaw ay nag-practice noong tinatawag Four Noble Truths, Opo. at you follow the Eightfold Path, no? Yung right thinking, yung right living, right conduct. So, maaaring pagsilang mong muli sa buhay na susunod. Kasi ang doctrine nila, pag namatay ka, yung kaluluwa mo, lilipat uli sa isang bagong bata uli. Magiging bata ka uli. Pero suffering. So, kaya nga, ang ibig sabihin talaga ng Buddhism, ang kanilang talagang pangunahing katuruan, ay itong buhay sa mundo is a life of suffering. Opo. At sabi nga doon sa unang sa bagay ng Four Noble Truths, sabi doon sa una life suck. Inabasa ko. Maano To live talaga. is to suffer. Yan ang ibig sabihin ng dukkha. Sa atin dukkha, di ba? Sa kanila naman dukkha. Pero doon din galing yung salitang dukkha. Na-derive yung term. Ibig sabihin mahirap. Dukha ka. Ibig sabihin mahirap ka. Kaya pala. Naging Tagalog. Pero ang ibig sabihin ng dukha ay life is suffering. Kaya sa mga Buddhist ay napakabait nila. Opo. Para makatakas kasi sila sa suffering, Mabait. kailangan magpakabait ka. Kasi ang kaligtasan sa kanila ay yung paglaya sa suffering. At kailan po sila lalaya doon sa suffering na yun? Ayun ang hindi nila alam, no? Kasi nga, habang nabubuhay. habang nabubuhay ka, ay magsasuffer ka. Kaya hindi rin nila alam kung hanggang kailan sila makakalaya doon sa suffering. Ngayon, may isang sikat na Christian healer, no? Faith healer, si Sadhu. Opo. Si Sadhu Soldivar. Selvaraj po. Selvaraj. Si Soldivar pala yung kanyang disciple. Si Selvaraj, no? Opo. Sadhu Selvaraj o Sadhu. Sadhu. O Sadhu. Kilala siya sa pangalan na yun Sadhu. Ang Sadhu kasi isang term para sa monk. Parang ikaw ay reverend, gano'n. Di ba po ba, Pastor, pag monk ka, kailangan kalbuhin ka? Siya naman nagpatubo ng bigot, palpas at buhok. Kasi ganito ang kanyang story, ng kanyang conversion. Kasi nga, siyang Buddhist. So sa isa daw evangelistic crusades na hindi niya binanggit kung saan ginanap, sa kanyang testimony, ay nagpatanggap daw yung pastor pagkatapos ng preaching. At mayroon daw nagsabi sa kanya, di umano na yan ang katotohanan. At yan ang paraan para ka makatakas sa karma. Kaya ang kanyang motive sa pagtanggap kay Jesus para makatakas ay doktrina pa rin ng Buddhism. So hindi tama na paraan. Ang gusto niya ay makatakas siya doon sa suffering, sa buhay na ito. Kaya hindi nga niya inalis doon sa kanyang pangalan yung title na Sadhu.
'Di ba? So, still, ang tingin niya sa sarili, isa siyang monk. Isa siyang Buddhist. Kaya nga hinalu-haluan lang ng Christian terms yung kanyang paniniwala. Pero sa totoo, isa pa rin siyang Buddhist. Opo. Hindi pa rin nakatakas doon sa kultura nila bilang Buddhist. So, Pastor, nakikita ko rin, may napanood kasi ako. Lalo, ito, sikat din na Buddhist ito, si Dalai Lama ba to? Hindi, siya mismo yung pinaka-high priest. Siya ang high Pag priest. sinabing Dalai Lama, siya yung parang papa siya Okay. ng Roman Catholic. Siya mismo ang papa, Opo. si Dalai Lama. Kasi tinanong po siya, paano mo maiwasan na isipin yung mga positive thoughts? Sabi niya, wag mong isipin sarili mo. Parang self-denial din yung pong tinuturo niya eh. So basically, Buddhist belief na you must empty yourself of yourself. Pero ano pong pagkakaiba nito, Pastor? Kasi sa Christian sa atin, no, tinuturo din ito ng Bible na kailangan kailangan mo mamatay sa iyong sarili, pasanin mo ang sa araw. Deny mo yourself mo, sabi ni Jesus Christ eh. Ang denying yourself naman is not denial of happiness. Yes, sir. Okay. And luxury, or if you want mine, or happiness. Ang Christianity ay hindi tinuturuan ang mga Kristiyano na huwag nang masiyahan sa mga bagay na panlupa. At huwag na tayong kumain ng mga pagkain na makakasama sa ating pananampalataya, no? Opo. Walang Dahil papatay tayo ng kapwa nating tao dahil sumasapi di umano eh. Sa ating kasi walang reincarnation. Kaya naman sila hindi kumakain ng mga may buhay. Opo. Gaya ng baka, lalo na ang baka yung pinakang pangunahin nilang Diyos-Diyosan. Yun ang pinaka-sacred. Kaya di ba meron sa atang tinatawag na sacred cow or holy cow. Holy cow. Kasi talagang holy sa kanila ang cow. Doon galing yan sa concept ng Buddhism. Opo. Untouchable siya. Kasi ang mga cow sa India, hindi matouch. Sila'y malayang nakakagala sa syudad. Kahit sa syudad. Kahit yung mga manure nila. Kahit yung mga tae nila ay ginagamit pa na yung pang-makeup. Hinahaluan nila nga ng tae ng baka yung kanilang mga pagkain minsan. At pag kumain ka noon, nagiging banal ka rin. Kasi banal yun tumae. So banal ka na rin. Pag kinain mo yung tae ng banal. Banal din siyempre yung tae niya. Di ba? Galing sa banal eh. So lahat ng bahagi ng baka banal. Pati tae niya banal. Kaya holy cow. Di ba? Holy cow. May tinatawag tayong mga holy cow, di ba? Sa atin naman, yun ay symbolism sa isang taong hindi kayang i-touch kasi iyan ay makapangyarihan. Holy cow. Holy yan. Baka mamaya maging masama ka sa tingin ng iba pag tinouch mo yan. Yung mga pari dito, holy cow. Diba? Sa mga Catholic, holy cow yan. Mga untouchable yung mga yan. Wag kang magsasalita laban sa pari. Kasi holy cow yan. Banal yan. Santong kabayo naman sa atin. Holy horse. Yan. Kung sila may holy cow, sa atin may holy horse. Pati hayop nagiging banal, di ba? Kaya dapat sila i-holy come. Sabi nga po sa atin, santong kabayo, banal na aso eh. May banal na aso pa. May aso din na banal. Sacred dogs. Sacred dogs. Ito yung mga relihiyosang tao na panlabas lamang ang pagiging relihiyoso. Hindi naman talaga tunay ang kabanalan, kundi nagpapakitang tao lamang. Ang totoo, sila'y marumi kaysa sa ibang tao. Pero panlabas, sila'y tumutulong, sila ay nagdadasal, sila ay nagpapakita ng kabanalang na panlabas, no? May rosaryo. O, pag nag-rosaryo at napapereno yung driver, mumurahin yung driver. Minura yung driver. May nang limos, minura pa rin. Minumuray ng lilimos. So, ang Buddhism ay isang unique, no? Unique siya na relihiyon. Na talagang may sarili siyang katangian
Pero halos kapareho siya ng Hinduism doon sa katuruan ng karma o reincarnation. Yun ang ano nila, yun ang kaya ang sabi nga nila ay yung Buddhism ay offshoot ng Hinduism. Kasi nauna talaga ang Hinduism. So, nabaro ni unang Hinduism. Nabaro ni Siddhartha Gautama yung idea ng Hinduism. At pinractice niya yon hanggang sa siya ay nagturo din ng halos kapareho din ng Hinduism, pero iniba niya. Opo, kasi yung Hinduism, si Shiva, yung maraming kamay. Bukod naman iyon, si Shiva naman ang kanilang Diyos. Vishnu. Talakayin naman natin yan sa susunod. Opo, para mas Yan ang parent religion ng Buddhism. Ang Christianity, ang parent religion, Judaism. Ang Christianity naman, ang parent religion ng napakaraming kulto. Opo. Mga oneness, Tama Pentecostal, Charismatic, Katoliko. Yung Christianity, nagsanga-sanga rin. Napakarami na ring anak. At hindi na na-retain yung katotohanan na talagang unang itinuro noong unang siglo ng mga apostol at ng Panginoong Jesucristo mismo. So, ang karma ay ang tawag nila dyan ay yung walang katapusang cycle of rebirths or reincarnation ay samsara. 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 Or samsara. Hindi Sara Duterte, no? Samsara. Samsara. Na patuloy na ang tao ay paulit-ulit na isinisilang na muli sa panibagong katauhan. Ang problema nga lamang ay kung siya hindi naging mabuti sa kanyang nakaraang buhay, ay baka siya pwedeng maging isang daga. Isisilang na siya bilang isang daga. Kung siya ay sobrang masama, bilang daga, baka isilang naman siya sa susunod na siya ay maging isang butiki. Ipis. So, tapos yung butiki, naging masama bilang butiki. Ang problema, paano nagkaroon ng moralidad na ang mga hayop? Wala na, di ba? So, pag naging hayop ka na, the end ng iyong reincarnation. Kasi paano ka pa maging mabuti? No, kaya, bilang isang philosophical belief, isang religious belief and philosophical standpoint or ano tawag diyan ay mahirap na ring ipaliwanag kahit sa filosofiya kung paano magiging mabuti pa ang isang hayop. Opo, kasi wala naman silang filosofiya, walang moralidad ang hayop. Saka paano naman maging ang kaluluwa ay magmutate into an animal. Ay magkaiba naman ang soul, spirit ng tao. Kaya hindi nga sila naniniwala doon sa katuruan na ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So, walang pagkakaiba ang hayop at tao sa kanila. The same level. Kaya nga lang, yung tao may mas malaking karunungan kaysa hayop. O kung kayo naging ipis na, ano pang magiging ano ka pa, bulati ka na. Susunod, pag nagpakasama ka pa bilang ipis. So wala ka ng pag-ahon sa kasamaan dahil masama talaga na ang nature ng mga ipis. Kasi nga, di ba? Parang ito pong life cycle na ito, Pastor. Narinig ko ito kay Lapis eh. Doon sa teaching niya ng yung about kay Adam. Na-discuss po natin to eh. Na yung ahas na yon, yun yung suffering. Parang yun yung gano'n yung teaching niya eh. Yun yung continuous ng cycle ng suffering ng buhay. Dahil ikaw ay kumain nun, kaya ikaw ay magiging yung nilalang na magiging continuous yung cycle ng buhay mo na puro suffering. Gano'n yung teaching po niya, narinig ko eh. Oo, yung ahas ay simbolismo daw ng appetite. Carnality. Yan po. And worldly appetite. At yung carnality na iyon, ay iyon si Adan. Yung si Adan. Si Eva po, Pastor. Si Eva ang sa labas eh. Opo, siya. Si Adan yung sa loob. Tama po. Diba? Si Eva yung sa labas. Na sumisimbolo sa panlabas. Si Adan yung pinaka sa loob. Panloob. Inner man at saka outer man. Inner man. Ang outer man, si Adan. Kaya ang inner man ay hindi tao. Kundi si Adan, hindi tunay na tao yon. Kasi parehong sumisimbolo lang sa tao. Si Adan at Eva, hindi sila tunay na tao. Kaya ang tanong, nasaan ang tunay na tao?
Kaya sa kanya, kumbaga parang mixture na rin yung kay Ed Lapis Opo. ng sari-saring mga katuruan na napupulot niya kasi wide reader din siya Kaya lang, yung pagiging wide reader niya, walang foundation. Yun pang mahirap, Pastor, kapag wala ka talagang matibay na pundasyon ng... Hanggang sa kanya nang ma-realize na ang Diyos pala ng lumang tipan ay hindi yun ang Diyos ng bagong tipan. Opo. At nagrebelde na siya sa Diyos ng lumang tipan. Ang Panginoong Jesus ay hindi anak ni Yahweh, kundi si El Elyon. Pareho lang naman yun Kaya pag tinanggihan mo ang ama, tinanggihan mo rin ang anak. So paano mo pa masasabi na ikaw ay tumatanggap sa anak kung tinatanggihan mo si Yahweh? Ay si Yahweh at si El Elyon pareho. Parehas lang. Di ba? So, ibig sabihin, hindi rin niya kinikilala ang anak. Kaya ano ngayon siya? Hindi siya maliligtas. Kahit anong kabait niya. Kasi nga, hindi naman kabaitan. Napakapalad natin, no? Kasi hindi tayo naging Buddhist, hindi tayo naging Hindu. Hinduist, hindi tayo naging Judaizer o mga Jew na iba ang paniniwala sa itinuro ng Panginoon. Opo. Kakaiba. Kaya tayo ay chosen talaga. Dahil hindi rin tayo ipinanganak sa mga bansang Buddhist ang reliyon. Ang mga tao ay Buddhist. So yun ang problema. Naniniwala sila na ang ultimate goal in life, yung pangunahing layunin ng buhay, pansarili lang to achieve enlightenment. It's not to glorify God and honor God. Sa sarili talaga po. But to achieve enlightenment or happiness on their own terms. Sa kanilang sariling pangunawa. Yun yung happiness, yung maging wala ka na maiisip, wala ka ng personalidad, at magiging kaisa ka ng kalikasan. Yun yung nirvana. Yung freedom from samsara or cycle of reincarnation. Kasi reincarnation or life itself is suffering. So you need to escape suffering or samsara, yung cycle of reincarnation. And so therefore, to become a Buddha, you must reach that enlightenment stage. Ang tanong, paano yon matatapos? At paano masasabing na-enlighten ka na hindi mo na nga kilala ang sarili mo? Nawala na yung philosophy because an unenlightened one knows that he is enlightened. How can you know that you are enlightened if you don't have knowledge of yourself? So that's an empty term. So I want to be an enlightened one o isang taong naliwanagan. Pero paano malalamang naliwanagan ka kung nawala na rin ang isip mo? Naglaho ka na rin. Baka mas maganda siguro ako'y taong naglaho. Di ba? Parang contradictory yung idea na yun. Oo, kaya nga kung philosophy yung pag-uusapan ay ito ay empty philosophy. Walang kabuluhan. Useless. Kasi hinahabol mo yung ikaw ay ma-enlightened o masiyahan. Paano ka pa masisiyahan kung hindi ka na nag-i-exist? Kasi para daw maabot mo yung stage ng kasiyahan at paglaya sa lahat ng kahirapan, ay kailangang mawala ka na sa iyong sarili. Paano pa mamararanasan iyon kung wala ka na sa sarili? Parang mahirap yun. Ang hirap. Hindi kaya po yung... Naniniwala po ba sila na may kaluluwa rin sila? Ang Buddhist? Kaya nga naniniwala sila sa reincarnation Yung kaluluwa nila? Yes, ang kaluluwa nila ay lumilipat sa ibang nilalang. Baka naman po yun yung kahit nandun na sila sa isang hayop, nag-reincarnate sila dahil mayroon silang kaluluwa, nagpo-proseso pa rin. Baka ganun. Kaya lang, parang mahirap mo i-reconcile yun Diba? Kasi nga, para ka maging mataas ang pagiging nilang mo, para maging prinsipe ka, kailangan maging mas mabuti ka kaysa sa dati. Pabuti ka ng pabuti, pataas ng pataas ang karma. Yung karma, yun yung buhay mo after life. Ang paniniwala kasi ng mga Kristiyano sa karma, kakaiba. Ang karma natin, yung cause and effect lang na parang simple na pagka pumatay ka, papatayin rin ang iyong mga kapamilya sa hinaharap or ganoon. Sa iba nangyayari yung masama. Sa konsepto ng reincarnation ng Buddhist,
Sa'yo mismo mangyayari yung karma. Hindi madadamay ng iyong ginagawa ang iyong kapamilya. Bawat isa ay may sari-sariling karma. At ang karma ay nagaganap pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Oh. Sa future pa yon Opo. aanihin, hindi sa present. Ang sa atin, mas maganda yung paniniwalang Kristiyano na you sow what you reap. Mhm. O you reap what you sow, brother. Pastor, Ah, opo. At, halimbawa sa isang Buddhist, no, dahil nagpakabuti ka talaga dito, katulad niyan, katulad ni Dalai Lama, no, kanilang priest. So, wala nang mangyayari kaya pong cycle diyan. pag naging ka na, pakabuti. Opo, nagpakabuti siya eh. Hindi, magiging prinsipe ka. Halimbawa, kung ikaw ay teacher lang ngayon, sa susunod mong buhay, magiging ka na, royal-blooded. Like, magiging anak ka na ng reyna, hari at reyna. Ganun pala sa kanila. O magiging hari ka na mismo. Pag ikay anak pa lang at nagpakabuti, magiging hari ka na mismo. Kung ikaw ay hari lang halimbawa ng isang maliit na kaharian, pag nagpakabuti ka bilang hari, maghahari ka naman sa isang malaking kaharian. So, palaki-palaki ang iyong paghihirap. Kasi nga, haba kasing sinisilang ka sa panibagong katawan, naghihirap ka rin. Kaya paano ka makakatakas? Ay yung ang hari ay napakaraming kahirapan, lalo kaysa sa isang karaniwang mamamayan. Oo nga po. Ang mayaman nga ay mas maraming pagdurusa kaysa sa isang karaniwang mahirap. Opo. O, di ba? So, ay di ayaw mo nang magpakabuti, magpakasama ka na lang ng konti para hindi naman sobrang sama at baka maging ipis ka. So, sukatin mo yung kasamaan mo. Ang tanong, paano magkakaroon ng standard kung anong kasamaan lang ang pwedeng maging magsasaka Opo. at kung anong kasamaan lang ang magiging kang alipin o magiging malaya o magiging kasama ka ng kaste. Kaya may caste system sa mga Buddhist country, caste system o caste system. Bukod ang mahirap, bukod ang mayaman. Ang Kaya isang pala, mayaman di pwedeng mag-asawa ng mahirap. Kasi kailangan mayaman. karma nila yan karma nila yan. So bakit ka makikisama sa karma nila? So pagka nag-asawa ka ng mahirap, kasi yun ay makasalanan dati. Mag-aasawa ka ng makasalanan. So baka pag namatay ka, mahawa ka ng kasalanan, magiging mahirap ka rin pag silang mo uli. Doon din galing yung tinatawag natin sa mga Pilipino na malas. swerte at malas. Opo. No? Yung pong pag may nakasama kang ganun sa bahay, ay hihigupin yan ang enerhiya mo. Mamalas ka rin. Kasi isa rin paniniwala nila yung sa ano naman yon sa aspeto ng tinatawag nila na punsoy. Punsoy naman. Pero Chinese din naman yon, pareho sa Chinese. Opo, pero di ba po ang China, ano rin sila ng Buddhism? Oo. Meron ding flavor ng Buddhism sa Confucianism. Sa marami ring Buddhists sa China. Taoism. Magkakahalo-halos lahat yan. May flavor ng iba't ibang paniniwala sa isang relihiyon na galing din sa ibang paniniwala. Gaya ng Christianity, may flavor din ng Judaism na may iisang Diyos. No, yung monotheism. Ganon din ang Christianity. Ang Buddhism naman, Hinduism, ay either pantheism or atheism. Kasi may Buddhist na hindi naniniwala sa Diyos. Hindi sila naniniwala na yung mga kaluluwa ay Diyos. Yun ay ibang Buddhism. Yung classical yon na Buddhism. Pero yung bagong Buddhism, yung mas late Buddhism, pantheism. Everything is God. Lahat ng nakikita mo ay Diyos. Opo. Kaya Diyos nila, may deity ang mga hayop. Kaya pan, all, theism, deity, o Diyos. So, everything is God. All is God. So, lahat ay Diyos. Ikaw, Diyos din. Ako, Diyos din. Yung ahas nga, Diyos din. Lahat. Ipis, Diyos din. Daga. Kaya sa India, mayroon doon na tinatawag na Temple of the Holy Rats. Templo ng mga banal na daga. Hanapin nyo ito sa YouTube, mandidiri kayo talaga. Parang napanood po yung Temple of the Holy Rat na yan, na yung monghe nagsilbi siya doon. Para lamang siya ay, umangat yung kanyang karma. So, pero alam ko, parang na-convert sa Christianity yun, yung na yun. Yung monghe na yun. Ang kwento noon, mayroong isang pamayanan, isang parang nayon na
yung mga tao doon ay parang sinumpa. At yung mga kaluluwa nila ay lumipat sa mga daga. At itong mga daga na to ay ginagalang nila kasi nga doon naroon yung kaluluwa ng mga tao Grabe. dito sa nayong ito. So, ginawa nila ng isang templo. At may pari din yung mga daga. Opo. Yung pari ang nag-aalaga sa mga daga, pinapakain nila, tapos ay malaya sila roon na nakakapanahan. At yung mga deboto ay nagdadala ng pagkain. At pagka sila ay nilakaran ng daga, sila ay nagiging banal. At lalo na kung Inihian ng daga. inihiang ka ng daga, so you are most holy. Lalo pag kumain ka nung pagkain nila at nakain mo yung tain ng daga, nagiging banal ka. Grabe, no? Kaya sa India, di ba, makikita mo minsan sa mga YouTube videos na mga pag kumakain sila, ito yung mga Buddhist nawala baliwala sa kanila kahit lumalakad yung daga doon sa harina. Ba totoo yun? Tapos tinitikman ng daga yung mga hindi nila pinapatay kasi Buddhist sila eh. Bawal patayin yung mga may buhay. Kaya marumi. Kaya kita mo sa kanila, ayaw nilang patayin yung mga ipis. Kaya puro ipis yan, walang problema. Yung mga bakterya, minsan hinuhugasan pa nga nila sa kanal yung kanilang pinggan eh. Kaya wala silang... Sa sidewalk. Tapos doon din nila ilalagay yung pagkain. Kaya wala silang idea nung malinis at marumi. Dahil silang malinis. Dahil hindi sila gumagalaw ng may buhay. Sila ang banal. Baliktad yung kanilang konsepto ng kabanalan. Ang kabanalan ay yung may paggalang ka sa germs. Kasi yung germs, may buhay din yun eh. Diba? O bakit mo lilinisin? O di nandiri ka sa germs. Ay yung ang germs dapat mahalin mo, dapat kainin mo yun eh. Kasi pag nakain mo yung germs, yung mga dumi-dumi, banal ka. Ibig sabihin, nagpapakita ito ng devotion mo kay Siddhartha Gautama. Pero pastor, sa mga data, pinapakita din. One time, mayroon ako nakita na pag-aaral na ang pinaka maikli yung mortality, ay pinakamarami ang mortality sa India eh. Yung madaling mamatay. Madaling mamatay ang mga tao. At ang dahilan po nun ay yung kanilang mababa yung kanilang hygienic basta ganun po. Marumi sila sa kanilang pamumuhay. Kaya pero hindi lahat ng Buddhist ay ganun naman ang paniniwala. May malilinis din. Kasi iba-iba ang ng Buddhism. Meron nga hindi naman naniniwala doon eh. Yung atheism. So walang mga ganun na Diyos-Diyosan, walang wala bang ganun. Yung classical Buddhism. Yung Pure Land Buddhism ang theistic. Yun yung marurumi. Kasi baka makain mo yung Diyos eh. Theistic, pero hindi yung iisang Diyos. Marami. Kundi lahat ay Diyos. Okay. Lahat, milyon ang Diyos. Kung gaano karami ang tao, kung gaano karami ang mga hayop, gaano karami ang Diyos. At sa mga classical Buddhist, kasama ang mga sikat na ito eh. Tiger Woods, yan. Si Tina Turner. Buddhist pala si Tiger Woods. Si Orlando Bloom. Yung, talaga? Yung Pirates of the Caribbean. Oo, si Courtney Love, Kate Hudson, Sarah Parker, Sharon Stone, Steven Seagal, Jet Li, saka Jackie Chan. Kasi Jackie Chan ayaw niya noong may magka-image nung marumi. 'Di ba? Kasi puro comedy lang siya, tapos action, pero gusto rin niya parang proteksyonan yung kalaban. Kasi ganun ang Buddhism, you don't hurt others. Pero Steven Seagal, ang kanyang paraan ng pakikipag martial arts ay yung ginagamit lang niya yung lakas ng kalaban. May tawag doon na sila. Yung kanyang system. Parang po ng prinsipyo ng Shaolin yan eh. Oo. Ganun. Yung parang pagtatanggol lang. Huwag kang kusang mananakit. Hindi offensive. Kaya ang tagal nila maglaban. Kasi ayaw magsakitan eh. Ayaw nila kasi nga, di ba? Huwag mong lakasan. Parang ganun. Di ba? Kaya ang tagal. Kita mo ang labanan nila, tumatagal 1 oras, ubos na yung isang pelikula, yung oras eh. Hindi pa natapos ang labanan eh, di ba? Sa Amerika naman, isang suntok lang, patay agad, di ba? Kasi yun yung prinsipyo na huwag mong sasaktan ang kaaway mo. Kaya laging puro defense. Tapos suntukin mo man, mahina lang. Mahina lang. Tapos pag nagkasugat, oops, sorry. Di ba? Si
Oo. Ganon si Jackie Chan. So matatawa kasi Jet Li din, ganon din. Kaya hindi yan mga... Buddhist din. Si Mark Zuckerberg. Buddhist po. He is more on Buddhism kasi yung asawa niya Buddhist. Tsaka, Pero siya is agnostic. Agnostic. Nagdududa siya kung may Diyos. Kasi nga ang Buddhist, merong ayaw maniwala sa Diyos, merong naniniwala sa Diyos. Kasi siya nagumit na. Agnosticism. mysticism siya. At yung asawa niya mismo ang Buddhist. So, marami pang mayayaman na Buddhist. Mas... Si Steve Jobs, Buddhist din. Yung konsepto ng Apple, Buddhism siya. Hindi Christianity. Galing, no? Napakarami. Si Boy George. Yung isang judge sa yung The Voice. Niyakap talaga nila yung Buddhism, no? Yung mga... Asawa ni tsaka yung mag-asawa sila, si Angelina Jolie. Opo, Buddhist. Kaya yung mga niya dito, tattoo, yun ay para sa anak niya na parang protection. Parang isang Buddhist figure na protection ng kanyang anak. Kaya Buddhist din yung kanyang asawa. Pero naghiwalay na rin, di ba? Naghiwalay po sila eh. At yun ang kaya nga hindi ibig sabihin Christian lang ang yumayaman. Kasi yung prosperity gospel ng Christianity, doon mo makikita na palso eh. Kasi yung mga Buddhist mayaman eh. Paano mo sasabihin pag may faith ka sa Diyos, yayaman ka, at pag wala kang faith, maghihirap ka. Opo. Sila nga, faith lang sa sarili, yung mga Buddhist diba? So, yung mga Buddhist ka, karamihan, hindi nga naniniwala sa Diyos eh. Opo. Sila yung mayayaman, tulad ni pangatlo ata sa pinakamayaman ngayon, pang-apat, pang-lima, bumagsak kasi ang kayamanan niya nung nung magbago yung Facebook, naging Meta. Tapos nag-spend siya ng sobra doon sa glasses. Google Lens, yung Meta glasses na virtual reality na sa glasses na lang ka mag-Facebook, isip mo na lang ang magko-control. Kaso pinagtawanan kasi si Mark Zuckerberg kasi yung avatar niya walang paa. Anong klaseng mundo yan na wala lahat tayong paa? Okay. Di ba, puro photo lang nandito lang. So, hindi reality. Hindi virtual reality. Hindi siya reality. Walang paa. Tapos, hindi niya tinuloy. Ewan ko, meron siyang niluluto ngayon. Sabi niya, ay muli daw, yung AI naman ang kanyang gamit. Artificial intelligence. So, meron siyang binayaran na isang Chinese ng bilyong-bilyong dolyar para gawin yung isang program na for the benefit of Facebook or Meta. Para umangat uli. Meta AI. Tsaka meron pa siyang mga bagong mga proyekto na bumabalik muli yung kanyang kayamanan. Opo. Well, anyway, balik tayo sa Buddhism. Shout out po kay Sister Risa. May tanong po ba kayo? Okay lang po, magtanong kayo kung may tanong po kayo kahit na wala sa ating topic. Opo. Sabi po ni brother ni Kuya Baji, yung sadhu po kabaliktaran ng Judas. Oo nga. Sadhu, Judas. Kaya pala sadhu Judas pa na siya. Nagbalat kayo lang na sadhu. Shout out kay Kuya Jay, laging present. Kay Ate Jo. Sa mag-asawa po, kay Ate Jo at saka si Kuya Ronel. So may iba't ibang categories ang Buddhism, no? Mayroong Theravada. Yung Theravada ang ibig sabihin small vessel. O maliit na lalagyan. Ang isa naman ay Mahayana o large vessel. Yung malaking lalagyan. At itong Theravada ang monastic form na yung ultimate enlightenment and nirvana ay para lang sa mga monks. Hindi siya pwedeng makamit ng karaniwang Buddhist. Ito yung Theravada, kaya small vessel. Ibig sabihin, small lang yung vessel. O kukunti lang talaga yung magtataglay noong makakaabot sa nirvana. Hindi paano po yan, Pastor? Pag ikaw ay ordinaryong monks lang. Hindi. Pag monk ka, kahit ordinary, basta monk. Ibig sabihin, ikaw yung lumalayo sa society. Okay. Tapos, tumitira ka sa kagubatan.
Diba? At pinapractice mo yung asceticism na hindi ka kumakain ng mga bawal, hindi ka tumitingin sa mga malalaswa, hindi ka nakikipag-usap sa mga makasalanan. Ang tawag natin sa ngayon, ermitanyo. Yung ermitanyo, Yung no? mga ermitanyo lang ang pwedeng maging makaabot sa nirvana o makatakas doon sa samsara o yung cycle of reincarnation. Pero yung isa na Mahayana form ng Buddhism ay lahat ng tao ay pwedeng maging makaabot doon sa nirvana o makatakas sa cycle nung reincarnation o nung samsara. Doon naman sa dalawang yon, mayroong kategorya pa. Mayroong Tendai, Vajrayana o Vajrayana, Nichiren, Shingon, Pure Land, Buddhism, Zen, Ryubo. Marami pa siyang iba't ibang, ang tawag dyan is denominations. Yun nga, naririnig ko lagi yung Zen Buddhism na yan. Yan, Zen Buddhism. Doon sa sa Mahayana, diyan yan kasi lahat pwedeng maging makaabot sa nirvana. So yung Theravada, yun isa lang parang parang kumbaga Bible Baptist, sila lang ang bisita sa langit. Kumbaga yun ang nagre-represent sa Bible Baptist. Mayroon din pala sa kanilang ganun. Parang siya, may favoritism. Ito naman sa Mahayana, ito yung mga kagaya natin, evangelicals. So, diverse yung ating pinaniniwalaan na grupo na pwedeng makarating sa langit. Hindi lang yung isang particular na denominasyon. At yun ang kanilang paniniwala. Ngayon, kung may tanong ba tayo? Wala naman. Wala naman. Wala naman po tanong. Ngayon, kasama sa kanilang paniniwala, ito ang effect ng tinatawag nila na karma. Meron sa kanilang kultura, halimbawa, meron din itong extreme pareho, na pag ikaw ay nakakapagbigay ng kasiyahan sa tao, ikaw ang nagiging cause para ang tao masiyahan. May utang ka. May utang ka doon sa nagiging dahilan para ka maging masaya. Kumbaga, pag ikaw ay gumagawa ng mabuti, gaya sa Burma, ito yung paniniwala nila. Halimbawa, ako ay mayaman. Tapos, tinulungan kita. Hindi yung tinulungan ko ang may utang na loob sa akin, kundi ako ang may utang na loob sa iyo. Kasi kung walang mahirap, hindi ako makakagawang mabuti. Baliktad. So, hindi ako ngayon makakaabot sa nirvana. So kaya nga ang mahihirap ay blessing sa mga mayayaman dahil kayo ang dahilan para kami makaabot sa nirvana. Kaya yung mahihirap naman sinasamantala yon. Kaya sila okay lang sa kanilang mahirap. Total ang buhay na may mahirap naman talaga Ito na may lifestyle ito ay life of suffering. So at sila ngayon ay nagpapautang na loob pa sa mayayaman na dahil sa amin kaya kayo makakaabot sa nirvana. Di ba? Kaya lang maliit ang tingin sa mahirap. Yun yung mga sa caste system sa India. Kasi ikaw lang humihingi kang tulong Pero mayroon kang spiritual parang benefit sa akin. Ikaw naman mag-benefit sa tulong ko. Di ba? Yung pala yun. Ngayon, sa Thailand naman iba. Pag ikaw ang nagbibigay ng kasiyahan sa tao, mataas dapat ang iyong Kasi kaya ako sumasaya ako therefore makakalaya ako sa sa kahirapan. Yun naman ang isa. Kaya alam mo ba sa Thailand kung bakit usong-uso pagka yung 1 day in Thailand, lalaki ka pa. Pag 7 days na, medyo lumalambot. 7 days in Thailand. May mga memes na gano'n. Tapos pag 1 month ka na, 1 month in Thailand, babae ka na. Kaya marami po siya. Bakit gino-glorify ang mga bakla doon? Kasi sa belief ng Buddhism doon, dahil nagpapasaya ka sa tao, ikaw yung dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaabot sa nirvana. Kaya sa kanila pala, sa Thailand, budgeted pala. Pag ikaw ay naging prostitute, ikaw ay may budget from the government. So ang doon is, because you cause happiness,
to others, you are the reason why others become, di ba, enlightened. So, para kang Diyos ang tingin sa'yo doon. Kahit yung mga prostitute pala, ganun ang Oo, binabudgetan. Kaya yung mga lalaki gustong maging babae, maging entertainer, at maging, para usap. Kaya pala sa kanila, Kasi nagbibigay kaming kasiyahan sa inyo. Kaya kami mataas ang tingin niyo sa amin. Sa atin, iba. Mababa ang tingin. Pag mababang lipad, kalapati. opo, kalapati mababang Diba? lipat. Kaya kita mo doon, highlighted yung mga Buddhism yun. Oo, kaya pala. Ibang klaseng Buddhism. Tsaka sa kanila po, Pastor, Diyos talaga sa kanila ang elepante. Yes. O, sa kanila naman, Diyos nila, elepante. Oo. Yun ang pinakamalaking Diyos kasi. Yun ang Mas lalaki pa. nalalaki pa. O, sa India kasi is baka. Baka, Common sa kanila yon. Common naman sa Thailand, yung elepante. elepante. So, mayroong mga extreme effect or result sa society. Dito naman naranasan ko yan personally nung may mga ini-sponsoran ako na Burmese na estudyante sa Bible School. So, akala ko wala silang ganoon na belief. Na pagka tinulungan mo ako, may utang na loob ka pa sa akin. Kaya pala ang lakas ng loob nilang humingi ng humingi. Kasi ang belief pala nila is, sila ang magkokos sa akin ng Masaya. kasiyahan. So pag nagbigay ako sa kanila, masaya ako, utang na loob ko sa kanila. Yung kasiyahan ko. Kasiyahan. Dahil kung hindi ako nagbigay sa kanila, hindi ako masaya. Kaya sila panay naman ang hingi. At talagang marumi. Kasi Buddhist nga eh. At sa kanila, walang hygiene. Kasi nga, ipis yan, okay lang yan. Kasi may buhay, wag mong salingin. Di ba? Kaya kahit anong sakit, okay lang din. Kasi germs yun eh. Yung sakit, di ba? Pag may TB, tuberculosis, virus. O, mahalin mo ang virus mo. Di ba? So, kaya walang problema sa kanila. Kahit na ubu-ubuhan ka sa harapan, Opo. kahit na alam nilang may virus siya, masaya pa sila na nangahawa. Kasi here are the gods. Di ba? Yan ang Diyos ko. Dami, di ba? Mga germs. Diyos yan eh. May buhay yan eh. Pero nung Pastor, nung pandemic, rin sila? Mayroon din silang quarantine eh. Natakot din siguro na, Kaya doon nagkasakit yung anak ko noon, nang nag-ampon ako ng mga Burmese. Kasi isa lang ang CR sa church. So pagka nagsi-CR, yung mga Burmese, hindi sila naglilinis. Tapos I found out yung kwarto na pinahiram ko sa kanila, kasi hindi naman na umuupa talaga eh. Kasi naaawa lang ako. Kasi pagdating nila sa Pilipinas, yung dumadaing, wala silang pagkain, wala silang support. Pero karamihan sa kanila, kaya lang nagpunta sa Pilipinas, para makalaya sa kahirapan. Sila rito, not to study, but as a sponsor, bilang isang sinisponsoran, ng sponsor ng pagpapaaral, ay ginugugol naman nila yung mga bigay sa pagpapakasaya. We found out na naroon sa ilalim ng kanilang kama yung lahat ng kanilang mga dura, yung mga dumi, napakabaho. Kasi sa kanila normal lang. Wala silang hygiene din. Saka napakahirap ng kanilang bayan na pinanggalingan sa Burma. Napakahirap. Ang Buddhism nag-ugat sa Nepal eh. Nepal, Burma, katabi, India, Thailand. Na yan, magkaka-neighboring countries. So kumalat diyan yung belief ng Buddhism. So it is very sad na yung mga taong nasa ganitong paniniwala, die hard sila. They believe that they have the truth. And they are in the truth. Kaya nga, sabi nga ni John MacArthur, so yung iyong katapatan sa katotohanan, sa iyong belief, yung iyong, tawag dito, sincerity is not a guarantee that you are in the truth. Because you can be sincere in lies. You can be sincere in whatever philosophy that you may believe in or any religion that you may be part of. You can be sincere and perform all their
rules and regulations, follow all their rules and commands and ceremonies. But the problem is, are these beliefs according to the scriptures? Yun. Yan. Yun Ngayon, ang tingnan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi na sa John 10:30 na si Jesus lang talaga ang tunay na Diyos. It's not many. There's only one God in three persons. And the Lord Jesus Christ is, and God the Father are one. John 10:30. Opo. So if you are in Jesus, you are in God the Father. If you believe in Jesus Christ, automatically you believe in the Father. Opo. So the key point here is, do you believe in Jesus alone? Because if you don't believe in Jesus alone, may dagdag siya na ibang deity, then that is already false. Because Jesus doesn't want any rival. Opo. Halimbawa po, Pastor, ako ay Christian, naniniwala ako kay Jesus Christ, at the same time naniniwala rin ako kay Buddha. Pwede ba akong... You cannot be saved. Because you deny Jesus Christ when you believe in Buddha. Opo. Because the teachings of Buddha, they are in opposition to the teaching of the Lord Jesus Christ, to the teachings. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na kahit ako na may naniniwala din kay Jesus at naniniwala din kay Buddha, pareho ko namang ginaganap yung kalooban ng Diyos. Hindi Ganun pwede. kasi po ang mga mindset. Kasi ang kalooban lang ng Diyos ay na kay Jesucristo. Yun lang sinabi ni Kristo. Hindi sinabi ng kahit sino. Pakibasa mo John 10:30. Sabi po niya na, ako at ang Ama ay iisa. Diba? John 10:30. And John 6, John 14:6. Memorize mo naman yun. No? I am the way. The truth in the light. The life. Tinatin mo natin para sigurado. 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin po, wala talagang buhay ang isang taong wala kay Kristo. Walang makapupunta kay Ama, kay Yahweh, sa Diyos Ama sa langit. Siyempre, wala rin makakapunta sa langit dahil naroon ng Ama. So, synonymous ang Ama at ang langit. No? Wala makapupunta sa Ama, ibig sabihin, wala makapupunta sa langit dahil naroon ng Ama, malibang dumaan kay Jesus. Dahil siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya po, Walang exception. Walang makapupunta maliban, the word maliban, unless. The word unless limits the possibility. It's only possible through Christ. There's only one way. There's no other ways. Kaya nga si Oprah is naniniwala siya sa lahat. Naniniwala siya kay Buddha, naniniwala siya kay Hare Krishna, naniniwala siya kay Vishnu, Buddhism, Hinduism, naniniwala siya kay Jesus din. Actually Oprah was a Baptist, and one of her ministry is song leading. She was a Baptist. kaya lang nagkagano'n siya, parang nahaluan na rin yata po. naging ang tawag dito, universalist. Universalist. No? So, hindi po pwede pala na, ano? Hindi pwede yun. Pag universalist ka po, Pastor, siyempre yung naniniwala sa iba-ibang paraan. Pero yung Diyos natin pare-pareho, yun din naman yung magliligtas sa atin. Yun ang paniniwala kasi nila eh. So, ililigtas ka ng Diyos mo, ako ililigtas din ng Diyos ko, so pare-parehas tayo maliligtas. Yan paniniwala nila. Yan ang problema. Ang tawag dyan is New Age. New Age. New Age belief na all religions are saved. All adherents of all religions can be saved. Because there's only one God. It's just that He manifested in different names, in different deities, in different personalities of religion. So, sa universalism, so God is in all religions. Opo. The problem is, yung mismong definition nila ng Diyos nila, hindi kapareho ng definition ng Diyos ko. So yung karakter ng Diyos nila, iba sa karakter ng Diyos ko, hindi pareho yun. Maybe the same lang sa word, like God, universal kasi na term, sa Diyos, sa English, God. Pero pag iyon ang dinefine, who is God?
Doon na magkakaproblema dahil Wow. iba pala yung iyo eh. So Hindi the talaga. concept is seemingly the same, but if you will dig deeper into the characteristics and definition of Opo. that God, Iba. doon na lalabas yung katotohanan na we are not the same. We only have the same term that we use to refer to that divine being. The term is God. But the problem is, even if you call God God, if you are to define your God, we will see that it is different from the definition of The Bible. the God that I believe in, of the Bible, of the God. Tapos ang problema, hindi rin naman sila sa Bible lang naniniwala. They also believe in their holy or sacred scriptures. Sabi po ni Brother Giovanni, pluralism. No, plurality of God. No? Plurality, pluralism. Tama yun. Isa ring konsepto na marami naman ang katotohanan. So there are many truths, although they are different. Paano yun? You cannot say that they are the same if they are different. So they are not truths. Kung magkakaiba, there's only one truth, and probably that's one of the truths na alam mo. Pero yung truth na yon, dapat there is one particular basis, and that is God. Because God is the truth. And how can we find the truth? Of course, it is in the Bible, because the Bible is the word of God. Therefore, the truth will not go against the scriptures. Laging ang truth can be found alone in the scriptures because it is the parameter. Opo. It is the standard, ultimate standard of faith. Yes. Si Jesus Christ po mismo ang nagsabi, Pastor, di ba? Na siya yung katotohanan. I am the way, the truth. Kaya sinabi ni Jesus na I am the truth, meaning wala nang ibang truth. Wala na. Malibang yung kanya lang sinabing truth. Ang truth kasi hindi pwedeng relative. Hindi pwedeng relative ang truth. Because truth is absolute. Because there's only one truth. Pero Pastor, it You doesn't... cannot say that this is red and then it's also white. There's only one color. And then probably you will tell me, no, that's white in my own opinion. It's white. But if there is a standard of coloring, ito hindi ito white. Oh. Ito ay orange ba to? Colorblind kasi ako eh. Parang pusya po siya. Oh, ay, wag nang spell po siya. Ay, red na lang. Red na lang, pink na lang. Mas madaling spelling. So the problem is, kahit anong tawag mo dyan, kahit sabihin mong puti, hindi nga siya puti. Kasi may standard kasi ng may tawag talaga sa color eh. Kahit magpanggap ka pa na puti yan, hindi pa rin eh. Sa'yo lang yon puti. Pero sa standard, ito ay pusya yan. Yan po yung ngayon, Pastor, sa panahon ngayon eh, na marami ang relihiyon, marami ang mga pinaniniwalaan na wala nang standard talaga. Ang tawag po dun ay, ano pang tawag dito? Relativism po ba yun? Oh, relativism. Truth is relative sa kanila. Truth is relative. Na wala nang It standard. depends on one's opinion. Yes po. Ibig sabihin, there's no single opinion. So, it depends on the person who has the opinion. So, if his opinion differs with my opinion, then we are both right. Pluralism. Wala na talagang Wala. There's no single truth. Ang problema din sa sa Buddhism, sin is not hindi siya personal. Impersonal. Sin is like, it is not sin per se. It is just like failure to cope up with reality. Failure lang. Failure to cope up with reality. Hindi. Kasi this is the reality, you must do this, but you failed to do this. So, in that sense, it is impersonal. It has no consequence in my life. Hindi po ba pwedeng isisi? Alam mo, sa akin ako nagkasala, hindi pwedeng isisi sa akin. Hindi. Oh. So, ang kasalanan ay perception mo lang. Opo. Kung ano sa'yo ang kasalanan, yun ang kasalanan. Kung sa akin ito ang kasalanan, yun ang kasalanan. So, you are free to define sin in whatever terms you want. In whatever opinion that you may have, then that is sin to you.
Yan po yung... As long as it doesn't affect the life of other people. Yun ang sin nila. Oh. Kaya, siyempre, sin din sa kanila yung huwag kang papatay. Opo. Pero not because there is God who commanded na huwag kang papatay. Because it is sin because it will affect your karma. It will affect your future. So, you don't, parang selfish lang. Mhm. Yung kanilang kabutihan ay, ang objective ay para ka maging masaya. Pang sarili na po. Para ka malaya sa pain. Pag mo nang, ang buhay na nga, mahirap. Tapos pahihirapin mo para pag nagkasala ka pa. So malaki pong pagkakaiba niya, Pastor. Kasi sa atin, we do things to glorify God. Yes. Sa kanila, ginagawa nila ang mga bagay na yun. To glorify self. Which is, ayaw ng Pagsamba sa Diyos-Diyos. Samba sa Diyos. Sarili. Oo. May Diyos pa. Kaya ang Diyos mo pa rin ay yung sarili mo pa rin. Opo. Grabe, no? So, selfish. Hindi selfless. Sa atin Oh. kasi selfless obedience. Sa kanila, selfish Opo, obedience. Pastor. It is to retain your happiness. Oh, ironic pala po ito, Pastor. Kasi si Dalai Lama, sinasabi niya na kailangan selfless ka. Kailangan, para makalimutan mo yung pag-iisip Hindi naman selfless yun kundi parang you must be unaware of yourself. Oh. It's not selfless, but you must not be aware of yourself. Parang takasan mo ang realidad. Yung sarili mo, pagpalagay mong wala ka na. Kaya yung resulta ng yoga, na you empty yourself of yourself. Alisin mo ang iyong awareness sa iyong sarili, na ipagpalagay mo at imaginein mo na ikaw ay kaisa na ng kalikasan, na ikaw ay nawala na. Kumbaga, natunaw ka na Opo. sa existence. Kasi sa kanila, there's no heaven or hell. Mhm. There's no eternal punishment or eternal consequences. Sarili mo lang gawa yung consequence. Sarili mo lang gawa. Kumbaga, magiging ipis ka lang. Buhay ka pa rin naman. So, kaya lang, pag ipis ka na, mahirap ng buhay. Lalong maging mahirap. Parang, pagaan lang ng pagaan ang buhay. Kasi mahirap ang mabuhay, pagaanin mo lang. At sa kalaunan ay, para wala ka na talagang hirap, makakalimutan mo na kung sino ka. At yun na yung nirvana. Yung nalimutan mo na di mo na alam kung sino ka. Kailangan. Nabaliw ka na, yung nirvana. So, Pastor, nakakaawa Insomnia, Mhm. ang nirvana nila. Nabaliw na. Malilimutan mo lang. Tama, insomnia ba yung nakakalimot? Amnesia. Amnesia pala. Yung insomnia pala, hindi makatulog. Pastor, Yung amnesia. mayroon pong katanungan si Sister Fatima. Okay, Sir Fatima. Good evening sa iyo, Sister Fatima. Anak ko, nakasabay ka. Sabi niya, Pastor Ramil, unbiblical po ba ang meditation? Sa Philippians 4 po kasi sabi, meditate on these things. Ano po ang difference? Salamat po. Okay. Ang difference is, yung meditate is may object, yung word. Word of God. Ibig sabihin ay... Sa Word of God. Dilidilihin ba? Pagbulay-bulayan. Pagbulay-bulayan. Yung pag-isipang mabuti. Sa kanila naman, ang meditation is wala ka ng pag-iisipan. Talagang alisin mo. You meditate on emptiness. Mhm. Not on the word, but on emptiness. You feel empty. You must feel empty. Oo. You must feel without in the right mind. Mhm. Takasan mo ang realidad. Parang you escape from reality. That's the term that's the meaning ng meditation sa kanila. To be one with nature. And you escape reality, you escape everything. Kasi sa kanila, everything is suffering. Life is suffering. You escape the meaning of suffering or the feeling of suffering. Meditation itself is not wrong, but the problem is in what way you meditate and in what form Object. and belief in what is your objective. Yung objective nila is para makalimot. Parang yun yung kanilang paglalasing. Yung mawala ka na sa sarili. Opo. Yung iba nagsashabu, di ba? Wala sa Sabi ng mga Buddhist, pag nagshabu ako, lalo lang akong mahihirapan dahil sa sakit pa ulo ko. Di mas mabuti alisin ko na lang yung sikapin ko na lang nalimutin kung ano ako at kung sino ako at kung ano ang mundong ito. And be one with Brahma.
The supreme God, Brahma, na ano siya, cannot be identified. Opo. Kaya Supreme pala po, being. pinangalan pa yung ano na yan eh. Sa mga baka eh, sa mga breed ng Kasi nga, baka. supreme being nga yung Brahma eh. May Brahman. breed ng baka kasi Brahman. Brahman. Hindi, Brahma ang breed. Yung Brahman naman, yun yung isang taong kaisa ka na ng Diyos. Opo. Kumbaga sa Islam naman, Hajj. Yung Hajj naman ay taong naging kaisa ni Allah sa templo. Kasi nakapunta ka na sa lugar kung saan naroon yung kanyang, yung Mecca, yung kanyang holy stone. Rosetta Stone ba yung tawag nila? Grabe, no? Ito naman is Brahman. Opo. You reach that stage of being one with nothingness. Nothingness. Yun yung yoga eh. Nothingness. Sa palagay niyo po, Pastor, madali ba silang bahaginan ng gospel, itong mga nasa Buddhism? Relatively, mas madali sila kaysa Islam. Okay. Kasi ang mga Buddhist ay welcoming sila sa beliefs ng iba. As long as you don't hurt people, as long as there is something good in what you say. Okay. Kaya nga alam mo ba na ang isa sa pinakamarami naming followers, mga Buddhist na naging Christian, through our website, godquestions.org. Oh. And one of the country na marami kaming supporters, India. Kasi di ba wala doong maraming mga makapenetrate. Kasi may mga Buddhist din na marahas eh. Ayaw nila talaga kasi parang culture na nila yan eh. Parang pagka ikaw ay naging Christian, parang iiwan mo yung pamilya mo, ayaw nila yan. Cultural siya. Parang sa Japan din, no, yung Shintoism. At ang kanilang belief, Shintoism. At Taoism nila is cultural siya. Pagka napabilang ka sa ibang relihiyon, tatalikuran mo na rin pati kamag-anak mo, pati kultura mo, Kaya mahirap po silang pati bansa. So, ang nangyayari is, kasi open sila, hindi gaya sa China, banned kami sa China. Yung God questions. Banned siya. Kasi bawal yan. Kasi yan ay nagtuturo ng katotohanan, ng parang armas yan yung sinasabi ng Bible. So banned ang Bible. Sa China, sa India, hindi. So malaya silang mag-research. Kaya marami kaming subscribers na dating Buddhist na naging Christians. At sila rin yung talagang nagbibigay ng tulong sa God questions. Isa sa pinakamarami naming viewers. Yung bansa na India, pinanggagalingan ng viewers. Nakakatuwa naman. Na-convert sila sa Christian. Tsaka doon na rin sila parang, ang church nila, yung God questions. Doon na sila nag-feed ng word. From the word. Ito po, Pastor, na-reform ito si Jeremiah Knight eh. Alam ko, Indiano to eh. Diba? Indian siya. Oo. So, si Jeremiah Knight, dati yun na Pentecostal, charismatic. Bakit po kaya itong mga maraming Buddhism, no? Mga Buddhist, sila yung kapag na-convert sila sa mga Pentecostal eh. Ito po ba ay may kaugnayan kaya dun sa kanilang belief din na parang related din dun sa sa Pentecostalism eh. Yung mga practices parang may pagkakahalin tulad po sila eh. Kaya siguro ang dahilan, Pastor, madali nilang natatanggap yung Pentecostalism. Kasi nga ang Buddhism kasi ay, di ba yung Pentecostalism parang kalayaan din, parang magiging free ka from diseases, free from pain, free from death, free from yung kahirapan, poverty. So, yun din ang habol ng mga Buddhist eh. Na makatakas sa kahirapan, makatakas ka sa suffering. Ngayon, pag narinig ng isang Buddhist, yung prosperity gospel preaching, mayroon din palang ibang paraan para makatakas sa suffering. Jesus naman. Kasi Jesus naman. So, hindi pala yung Buddhism, kundi Christianity din. So, they will embrace Christianity, pero prosperity gospel.
Pero pag nag-preach ka doon na ikaw ay, if you are in Christ, you will suffer. Ayaw nila yun. Nagsasuffer na nga kami dito eh. Tapos dadagdagan pa ni Jesus Christ. Kaya mahirap talaga na, isingit ang Christianity na tunay sa mga Buddhist. Malibang talagang regeneration work talaga ng spirit. Pero siguro po, Pastor, kung may papaliwanag sa kanila ng tama, no? Ng maayos talaga, na hindi sa siguro... culture nila. Opo. Si Jeremiah Knight, nakalaya yan sa Pentecostalism. Nabanggit din niya yan na yun nga, na akala niya ay, ang tatay niya Buddhist Siya talaga nagnanais ding makalaya sa suffering and pain. Na-reform po siya. Ang layo na-reform siya Ang layo nung Kaya siya naging Pentecostal. Kasi puro Pentecostal sa India. Karamihan. Dahil nga yun, mabango ang Pentecostalism. Kasi feelings, emotions, gusto nila masaya, masarap pa sa pakiramdam. Grabe. Salamat na lang at siya ay nakalaya. Opo. Wala ng tanong. Wala na po, Pastor. So yun, si Jesus lang ang daan. Walang reincarnation. Sabi sa Hebrews 9:27, if it is appointed by God for men to die once, and after that, wala nang, hindi na mamubuhay ulit. Oo, kasi once lang ang death. So once. Although may tinatawag tayong spiritual death, but there's only one physical death. Pinag-uusapan kasi sa reincarnation, physical magkakaroon ka uli ng panibagong katawan. Ang problema kasi sa Buddhism, doon sa reincarnation, para ding problema iyan ng ng Mormonism. Paano dumami ang tao kung reincarnation lang? O, di ba saan kakukuha ng kaluluwa? Di doon siya namatay. Ay, paano mas marami ang nabubuhay kaysa namamatay? Opo. Saan kumukuha ng kaluluwa yung iba? Kung totoong yung kaluluwa ay galing lang din sa ibang namatay. Dapat the same din lang ang number. Hindi siya magmumultiply. Tama po. Kasi walang makikreate na kaluluwa uli Gaya din sa Mormonism, saan kumukuha ang mga Mormons ng kaluluwa? Diba? Kung ang kaluluwa ng mga Mormons lang ang sumasapi, sa mga tao rin. Oo nga, no? Diba? Na kanilang doktrina ay nanggagaling sa planetang Kolob, yung mga kaluluwa. At naroon yung celestial kingdom, kung saan nagmumula yung mga spirit. Espiritu. Na Diyos din doon, na isasapi sa katawan ng tao dito. Para tuloy... Ayun lang rule ng mathematics, di na mag-apply Di ba? Philosophy pa. Sablay sa mathematics na nga lang 1 plus 1, 1. O ngayon, may namatay ngayon na 10, may isinilang ngayong 20. Saan kumuha? Dapat 10 lang din lang ipapanganak. Kasi kung saan manggagaling yung kaluluwa. Kaya ganun sa reincarnation. Paano mag-multiply? So doon pa lang sa logic Logic. Opo. Kaya nga po, Pastor, pagdating po sa tawag dito, yung philosophical coherence ba ang tawag diyan? Ang Christianity lamang talaga, yung true true Christianity, ang talagang maayos, ang nagkakatugma-tugma siya Pero pag itong mga relihiyon na ito, sablay sila. Sablay, kasi... hindi mahirap po siyang pasukan ng philosophy Mahirap. Kaya sa philosophy, angkop ang Christianity. Yan, yun po. Kaya may tinatawag tayong Christian philosophy. Opo. Because philosophy is wisdom, knowledge. Ang Bible naman, wisdom. Ipo-combine mo yon, you are knowledgeable and you are filled with wisdom. So, tama po. Mas madali mong maunawaan ang lahat. Lalo na ikaw ay empowered ng Holy Spirit. Amen. To understand kung ano yung carnal, kung ano yung spiritual. Yes po. Kung ano yung worldly at kung ano yung spiritual. Kung ano yung holy. Okay, so yun. Ang sabi ng Buddhism, nirvana is the highest state of being, a state of pure being. And it is achieved by means relative to the individual. Pure na talaga. The problem is nirvana defies rational explanation and logical ordering. And therefore cannot be taught. It cannot be logical. Bakit? Paano mo nga mararanasan yung hindi mo na nga kayang maranasan? Dahil wala ka na nga Sabi niya, to reach that state of enlightenment is to be free from all knowledge. Yung enlightenment is not only a feeling, it's also knowledge. You can only feel what you know. How can you feel something that you don't know? Oo nga po, Di ba?
So it's against philosophy. It cannot be talagang against po talaga, no? it's against logical reasoning. Pero naniniwala sila na ito ay hindi lang relihiyon, kundi ito ay kombinasyon ng philosophy. Philosophy pero defective philosophy. Defective. Kasi it cannot be correlated with true philosophy. Tama po. Yung consistent. Oo. Inconsistent sila eh. So consistent inconsistency. Consistent na inconsistency. So kaya nga ang mga Buddhist tinuturo na ang mga tao ay walang individual na kaluluwa. Oo. Diba? Illusion lang kasi daw ito. Oh. So it is only an illusion. This world is only an illusion. The reality is to be unaware of this illusion. To escape this suffering. Because this life is suffering, they want to treat this as only an illusion. Oo. And to escape from illusion, you must escape from self. Grabe. No? You also escape from reality. So, how can you escape illusion if you escape from reality? Kaya nga, wala na ring realidad. Magiging illusion ka rin. Opo. Hindi talaga nagtutugma, Pastor. So, if it is only an illusion, life on earth is misery and a series of pains, sufferings, and series of reincarnation, unending reincarnation. And to be enlightened is to be free from this cycle, yung cycle of suffering, samsara. And the solution is to empty yourself of that illusion. Grabe, no? So how can you be real if you don't exist anymore? Oo, wala Because reality means existence. Opo. Synonymous. Kasi reality exists. Kaya nga po. If you don't exist, there's no more reality. Kinukontra talaga po niya ang true philosophy, no? So common sense. Yung common sense mismo. Common sense lang eh. Yung natural na pangunawa. Common, pangkalahatang karunungan na meron lahat na pros and cons, cause and effect. Hindi siya tatanggapin talaga, hindi siya katanggap-tanggap, no? May tanong po, Pastor, si Sir Homer Pajaro, Santino ba ito? Sustino. Pajaro Sustino. Sabi niya, tanong ko lang po, Pastor, paano po pala yung mga Chinese na nakapag-asawa dito sa Pilipinas na nagbebenta ng mga pampaswerte sa Binundos? Since nakilala nila si Christ, they still save mga makapag-asawa ng Katoliko. Ano ba? Ligtas pa rin ba sila? Nakapag-asawa siya. Christian. Christian siya. Sabi nila, nakapag-asawa sa Pilipinas na nagbebenta ng pampaswerte sa Binondo. Since nakilala nila si Christ, they still save. They still save? Parang tanong yun eh. Tapos mga napag-asawa ng Katoliko. I think they are not Christians. If you continue to sell yung Lucky Charms or that's against kasi sa conviction ng isang tunay na Kristiyano. Mula sa Bible. I think hindi pa yun Christian talaga. Saka yung Katoliko naman, di naman Christian. Di ba? Christian lang sila sa Oo. Sa pangalan. They are not biblical Christians. They are Christian. Roman Christians. Romano. Ngayon, I don't believe that they are saved kung patuloy pa rin. Di ba? Saka hindi naman sinabing Kristiyanong Chinese na nakapag-asawa sa Pilipinas. So wala. Chinese lang sila. Hindi naman not necessarily Chinese Christian. Maraming Chinese Buddhist. Opo. Kung ba nakapag-asawa sila ng Buddhist at nagbebenta pa rin ng pampaswerte sa Binondo, I think they are not yet true Christians. Unless baka bata pa yun na Kristiyano, mga 1-year-old, 2-year-old Christian, pero makukonvict yun eh. Kasi hindi ka tatagal na habang ikaw ay Kristiyano. Aalisin niya yung mga... nagbebenta ka. Meron nga isang nagbenta nung napanood, yung na-post ko sa Facebook. Katoliko pa yun Nagbebenta siya, ang daming mga Lucky Charm, may bumili. Alin po pa dito talaga ang pampaswerte, yung sigurado na yayaman ako o magaganda ang kapalaran ko. Sabi nung nagtitinda, ay anak, ipapanalangin na lang kita. Pero nagbibenta na siya. Pero hindi siya bilib po doon sa binibenta niya. Hindi siya binibenta niya. Kasi nga, yun yung maganda. Ang tanong, paano ka kikita? Nagbenta ka pa, pero ayaw mong maniwala. Kaya it will go against your conviction yung pag ikaw ay Kristiyano,
Tapos magbebenta. Ako nga, nung magkaroon ng yung hindi ko masuot eh. Hindi ko matanggap yung konsepto ng quantum pendant. Na biruin mo, yung pendant na yon ay may power daw na quasi-scientific, walang science explanation sa science eh. Kaya quasi eh. Pseudo-science. Na yun daw ay yari sa volcanic ash at pagkasuot mo daw yung volcanic ash na nilagyan daw ng mga pabilog-bilog na symbol din ng Buddhism yun eh. They are not discerning. Biruin mo, symbol ng Buddhism ang nandoon, yung mga bilog-bilog na yun. Tapos bilog siya rin, parang Zen. Yung Zen. Zen yun eh. Tapos sa Zen Buddhism. Tapos lumalakas ka daw pag suot mo yun. Anong paliwanag mo doon? Tapos nasisave ka daw sa mga germs, parang na-purify daw ang air. Para may energy. Pero kasi, kaya nila binebenta yon kasi doble ang kita doon. Malaking sobra masyado ang income kasi nga binary. Binary siya. Bumili ka, dalawa. Yung nasa itaas ang yayaman. Yung pinakahuli, wala na. Kasi sino pang i-recruit niya? Na-recruit na lahat ang member ng church. Ay wala na siyang kakilalang iba. Siya ang pinakahuli. Parang pyramiding pala po, no? Pyramiding. Kaya yung nasa daughter church sa pinakamahirap, yun ang pinakahuli na. Kawawa. Mahirap na nga, papasalihin mo pa sa pampaswerte pa na hindi ayon sa Biblia. Hindi dala mo pa sa church. Kaya yung mga church talaga ako, niregaluhan pa ako noon. Hindi pala niregaluhan, kundi yung yung aming senior pastor na siya ang nasa top noon. Sa top line. Kumbaga siya ang pinaka-sponsor ng lahat. Senior yun pastor. yung nagpautang sa akin, kinakalta sa sweldo ko, biruin mo. Nakuha pa niya akong kunan ng salary. Na pampaswerte nga, ayaw ko yun eh. Dahil ako naman ay under lang niya, kinuha ko lang yung pendant, di ko sinuot. Itinapon ko lang, di ko nga alam kung nasaan na yan. Ngayon minsan, di ko sinuot. Baka po may agimat yun. Hindi, nangamatay din yung ibang nangamatay din. Marami nang namatay. Meron nga na-stroke na rin, nasuot-suot yun, na-stroke pa rin eh. Diba? Hindi talaga siya pampaswerte. Hindi tunay. Yung iba, suot-suot pa rin hanggang ngayon. Meron pala pong ganun na... Die hard doon sa quantum. Nagpipreach, naka-quantum. Imagine mo, nagpipreach ka, naka-pampaswerte ka. Hindi nila tinatanggap na yun ay anting. Anting din yun kasi wala namang paliwanag eh. Anong power meron yung bato? Volcanic ash yung abulang ng bulkan. May mineral daw yun na parang may Hindi, puro lang puro lang pseudo eh. Hindi nga pwede talaga. Pseudo explanation. Hindi ko talaga matanggap yung na yun. Kaya sabi ko wala talaga. Bukod doon, nag-G12 pass. So, sobra-sobra na eh. Sobra-sobra na yung mga kawalan ng integrity, kawalan ng biblical support sa mga ginagawa. Nag-G12 pa. Sabi ko, it's about time to separate. Ewan ko ba, hanggang ngayon, mayroon pa rin doon ng mga kung anong ganong mga paniniwala. Pero Kristiyano daw. Grabe. Nagko-compromise lang yung iba na nakukonvict din. Okay lang kasi sabi nga kainin mo yung isda, yung tinik itapo mo. Hindi naman po biblical na na philosophy yung gano'n. Ibig sabihin, tanggapin mo lang yung sa demonyo, tanggapin at itapo mo paano mo itapon sa isip mo yung salita ng demonyo? Yun po. Siguro magpaalam muna tayo kung wala nang tanong. Batiin muna natin yung ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programa. Yan po. Yung lagi po naka-subaybay sa atin. Salamat po sa inyo. At ito po'y magsisilbi na rin na feeding, no? Education din sa ating pong mga kapwa-kapatiran, mga mananampalataya. Tama po. At bagamat hindi namin po kayo mapuntahan, gusto namin kayong madalaw, ay hindi po namin kayo madalaw. Ito po ay aming pong isang paraan ng paglilingkod upang maabot po naman namin yung mga kapatirang naghihintay din ng tamang katuruan. Opo. Hindi po natin dinidiscourage, hindi po tayo gaya ng iba ng mga Pentecostal charismatic na pinagbabawalang makinig ng iba. Opo. Hindi po ang gawin po natin nga is timbangin natin. Manood din kayo sa iba, timbangin nyo kung tama o mali ang aming sinasabi. Yan po ang mga Bereans. No? Sinusuri nila kahit ang mga itinuturo ni Pablo. Hindi lang basta tinatanggap, sinusuri at tinitingnan kung iyon ay ayon sa kasulatan.
And Paul called them noble men. Yun. Para maging noble po kayo, ay kailangan magsusuri po talaga tayo. Opo. Hindi mo kasi pwedeng matimbang ang mga bagay kung walang timbangan. Ayun. Kung walang ibang papanoorin, no, pakikinggan. Walang hustisya kung walang magsusuri. Opo. Kailangan may pagsusuri po tayo. Kaya yung mga nagdi-discourage na mga, hindi natin kailangan edukasyon. Huwag ka na makinig sa kay ganyan, magliligaw ka. Huwag ka mong suriin iyan kasi ito lang ang tama. Isa lang ang ibig sabihin po noon. Yung kanilang paniniwalaan, hindi kayang tumindig Opo. sa Totoo po yun, scrutiny, sa Pastor. pagsusuri. Opo. Kasi pagka nga naman nanood ka sa iba, nagsuri ka sa iba, mapapagtimbang mo ang sinasabi ng dalawang entity o dalawang tao. At doon, sa liwanag ng kasulatan, alin ba doon ang talagang pinapaboran ng salita ng Diyos? Itong isa na walang basihan, na binabaluktot ang salita ng Diyos, o itong isa na talagang makikita mo na kahit baluktutin mo ang salita ng Diyos, hindi talaga mo mapapasubalian yung katotohanan. Dahil katulad hindi binabaluktot Tsaka isa pa po, Pastor, hindi kami yung naglalagay ng sarili namin paliwanag, no, sa scriptures. Ito ay pinag-aralan namin, in-interpret namin ito ayon sa sining ng tamang pagpapaliwanag ng Biblia. At ito pinag-aaralan talaga. No? Kaya, at dahil po dyan, ay amin po kayong iniimbitahan na kung kayo po ay may time mag-aral, kami po ay mayroong mga online studies. Yes po. Meron po kami Puritan Theological College. Nag-o-offer po kami ng Diploma in Biblical Studies. Po. Yun po yung purely ecclesiastical lang. Kung may certain po kayo na matatapos na mga units sa amin, sa eskwelahan namin na tinatawag na Puritan Theological College, ay pwede kayo magkaroon ng diploma. Tama po, Pastor. At kung gusto nyo naman na talagang makapagturo sa secular o sa mga institusyon o maging empleyado, mayroon din po. meron din po kami. Mga Bachelor of Arts in Christian Education, Bachelor of Science in Theology. At meron din po kami na Masters, Masteral Studies, Masteral Courses. Master of Divinity. Master of Arts in Biblical Counseling. In Biblical Counseling, in Master of Divinity in Biblical Counseling. Yung dalawang kurso na yan ay accredited po tayo ng The Masters University. Sa Amerika po. Nag-meet na po kami online ng mga dalawang professors sa TMU at TMS. Sanction po ang ating Master of Divinity and Master of Arts ng curriculum po ng The Masters University sa US. Yes. So kung gusto niyo magpa-accredit sa US, kung gusto niyo ipagpatuloy ang pag-aaral niyo sa university, sa US, the Masters University, you can present your accreditation, your credentials from our school, Puritan Theological College. Puritan Theological College, and you will be credited yung pong mga subjects na yan. Natanggalan ko po, Pastor, hindi lamang ito nag-offer ng mga theological courses na po. Apo, sa may plano po, Lord willing, ay nag-ano po kami ngayon, nag-amend po ng aming pong business name. It will become PTCI Colleges. Yun. Because we will be offering College of Engineering, we will be offering engineering courses, we will be offering real estate marketing courses, REM, we will be offering hopefully law, yung preparatory sa law, yung mga philosophy, Bachelor of Arts na may kinalaman sa psychology, pwede rin po mag-law yan. Political science, pwede rin mag-law. At ang maganda po ay ang atin pong mga subjects sa history, balanced presentation. Yung pong mapapagambing ng estudyante kung ano ang biblical creation at kung ano ang evolution. Opo. Hindi lang basta evolution. Evolution, So magkakaroon ng pagkakataon ang estudyante na mag-aral din, hindi lang yung secular philosophy. Of course, dahil nga po ay makikredit tayo ng CHED kasi we are now for the permit accreditation. And ongoing po yung ating accreditation and later on yung yung mismong recognition. Kaya kailangan nating i-offer yung ino-offer kasi ng secular . Pero I see to it kasi na para balanse.
Opo. Para at par din kayo sa pag-iisip sa mga tagalabas. Oo. Magamit din niyo yung karunungan na yon nila, laban naman sa kanila. Kasi kung hindi mo rin alam kung ano ang filosofiya ng iyong kapwa, hindi mo rin masasawata. Tama po. Maitatama. Kaya mas maganda po yung balanse. Kasi open po kami sa ganoon na hindi po basta theological lang ang iyong aaralin. Oo. Kasi yung pong aming theological foundation ay amin pong sinisikap na talagang grounded sa truth. Tama para po. hindi siya maapektuhan kahit mag-aral ka pa ng ibang karunungan. Mm. Hindi namin dinidiscourage yung mag-aral ng philosophy. In fact, ako po yung nag-doctorate sa ng philosophy dahil kahit ano sabihin nila ng mga, yung ano po yung may mga dogmatic na, ba't ka pa mag-aaral ng philosophy? Theology ka, baka daw maligaw. Ay, hindi po ako niligaw, lalo po akong tumama nung mag-aral ng philosophy. Kasi kailangan po yung Then natuklasan ko po lalo yung mga panglaban doon sa mga philosophy ng mundo. Dahil alam ko rin kung ano yung kanilang paniniwala. Paano malalabanan ng isang maling paniniwala kung di mo alam? Hindi alam mo. Paano mo siya titirahin, di ba? Kaya kasabihan nga po, Pastor, para madali mo siya ang magapi ang kaaway mo, kailangan alamin mo kung ano Ang yung strategy din strategies. Tsaka plano niya. Mhm. Tsaka pinanggagaling niya. Puritan Theological College. Tigil po yung ETCI colleges. Puritan Theological College Incorporated Colleges. Dahil meron po tayo ngayon na ngayon po meron po tayo nakaset up na yung isa nating colleges will be under the PTCI group of colleges. Exciting na. Sa ngayon po ay tayo po ay nagpo-promote and hopefully ay when the right time comes ay ipo-full blast po natin Opo. yung ating eskwelahan. Sige. Yung mga pwede pong yung mga nagnanais po na kayo ay mag-enroll, pwede po sa mayroon pong link ng registration, ano po, Pastor? And then you can contact po yung contact number po diyan. Yung registrar po mismo, no? Pwede po kayong mag-email, ano? Sa puritan.to. Opo. Maibibigay po diyan sa comments yung link Opo. kung saan po kayo pwedeng mag-inquire Tama ano po. ang mga requirements Opo, tama po. na amin pong hinihingi sa mga enrollees sa bachelor at saka po sa masteral. Makikita niyo po yung mga requirements po diyan. Salamat po at siguro paalam na tayo. Opo, Pastor. Pansamantala hanggang Okay po. Hanggang sa Webes po ng gabi muli, kami po magbabalik kay Pastor Ramil. Thank you ito po. po ang The Narrow Gate and we We are the Cult Busters. God bless you.